Posibleng trap o patibong daw ang hinihinging certification ng Senado sa Kamara na interesado ang kasalukuyang 20th Congress na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno na inaasahang sasali sa House Prosecution Panel. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Shell Jokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court na sertipikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Jokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang sa bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap nga yan. Kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Jokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal. And the Constitution does not speak of dismissal. Kumbaga bawal ang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And the reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara, no, na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. No? At possible yan na magkaroon ng botohan. No? Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. No? So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang motion. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pagdaos-dos ng truck na yan sa gilid ng kalsada sa barangay Tabiguyan sa Tabaco, Albay. Sa isa pang anggulo, makikita ang isang batang napatakbo bago ang aksidente. Patay sa insidente ang pahinanti ng truck na tumalon umano mula sa sasakyan. Sugatan naman ang driver. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang truck na galing sa Camarines Sur. Mahigit 50 sasakyan na nahuli ng PNP Aviation Security Group sa buong bansa dahil po sa labis-labis na paniningil sa mga pasahero sa airport. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, talamak na ang pangungontrata ng mga taxi driver, lalong-lalo na sa mga paliparan. Ito'y ayon mismo kay PNP Aviation Security Group Director Brigadier General Jason Capoy. Lalo raw kasing dumarami ang mga nagrereklamo sa kanila ng mga nabibiktima ng overcharging. Kaya alam mo, Connie, hindi na lang dito sa Metro Manila ang kanilang operasyon. Naglungsad na ang PNP AFC Group ng nationwide operation laban sa mga overcharging ng mga taxi driver at mga kolorum. Kahapon nga, Connie, umabot ng 46 na sasakyan ang kanilang nahuli sa tulong ng LTO. 28 dito ay nahuli sa Metro Manila. Kabilang na Connie dito ang 11 na mga motor taxi na nahuli nga nila. Rather, kabilang dito Connie yung 11 na mga taxi na una nilang nahuli noong June 25. Tapos 7 naman dito Connie ang UV Express at 11 ang mga habal-habal kung saan isa raw sa mga nahuli nila ay naningilang 350 pesos mula na iwan lang hanggang naigas rin na kung tutusin daw ayon kay Kapoy ay hindi nga aabot ng 100 pesos. 5 taxi naman ang nahuli sa Region 7 ng Cebu at isa naman sa Region 11. Connie, tuloy-tuloy daw ang kanilang magiging operasyon kahit walang nagrereklamo. Kabilang na rito ang mga posibleng kasabwat ng mga taxi driver na patuloy pa rin daw nilang iniimbestigahan. Hinihikayat naman nila Connie ang publiko na magsumbong sa kanila kapag may reklamo hinggil sa labis-labis na paniningil sa pamasahe. Connie. Maraming salamat Marisol Abduraman.
Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pananaga ang isang lalaki sa Mualboal, Cebu. Cecil, anong ugat ng krimen? Rafi, dati na raw may away ang biktima at ang sospek na magkapit-bahay sa barangay Tumunoy. Ayon sa mga otoridad, Abril nang magsimula ang away ng dalawa dahil kinain umano ng mga kambing ng biktima ang mga tanim ng sospek. Imbis na humingi ng tawad, nagalit pa raw ang biktima at paulit-ulit na hinamon ng away ang sospek. Nagbanta rin daw ang biktima na papatayin ang sospek. Nitong linggo, muli umanong nanghamon ang biktima at pumunta pa sa bahay ng sospek at namato. Doon na umano na puno ang sospek at tinaga ang biktima hanggang sa mamatay. Sabi ng sospek, naubos ang pasensya niya sa mga paghahamon ng biktima. Sumuko siya sa kanilang kapitan na siyang nag-turn over sa kanya sa pulisya. Na-recover naman ang bolo na ginamit sa pananaga. Sa Sibuyan, Romblon, nasagip ang 6 na tripulante ng isang barkong lumubog. Galing sa isang pantalan sa Negros Oriental, bumiyahe noong Lunes ang LCT San Juan Bautista papunta sanang Navotas. Napansin ng mga crew na pinapasok na ng tubig ang barko kaya umalis na sila bago ito tuluyang lumubog. Saktong napadaan ng isang fishing vessel at inireport ang sitwasyon ng mga tripulante sa Philippine Coast Guard. Dinala sa Negros Occidental ang mga na-rescue na tripulante. Isinailalim sila sa check-up bago ibinyahe kahapon papuntang Metro Manila. Ayon sa Coast Guard Station Romblon, walang nakikitang pagtaga sa 2,500 liters na diesel na karga ng LCT San Juan Bautista. Iniimbestigahan pa kung bakit lumubog ang barko. Isinusulong ngayon sa Senado ang mas mahigpit na regulasyon sa online gambling. Detalye tayo niyan sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, 8,000 raw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na mala slot machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na 3 o higit pang magkakaparehong card. At dahil maliitan lang ang tayaan na pwedeng idaan sa pamamagitan ng mga digital wallet, na engganyo siyang tumaya ng tumaya hanggang ang paminsan-minsan naging pangmadalasan. Yung ano ng motor ko, yung box ng motor ko, nabenta ko na. Para lang panlaro. Minsan yung biyahe ko, bibiyahe ako na madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga 5 o 6 na booking. Pag may panlaro na, ayun, tsaka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ano sabi nila? Ayun, tigilan ko raw. At nalululong nga raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo, gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga menor de edad. Dinala na raw ang casino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpo-promote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senador Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up. Pagbabawalan na rin ang direct link ng digital finance app para tumaya. Ngayon, zero eh. There's no floor price. So, ibig sabihin, kahit 20 pesos, pwede kang tumaya. Top-up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. No? So, hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo. Dapat ay 10,000. Ang top-up mo is about 5,000. So, you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-GCash, ililink mo dito eh. Iyon ang nagiging napakadali na. Tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang aniya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, hihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad na ang tataya. Ire-regulate din ang pag-advertise sa online gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape. Bawal na kumuha ng mga celebrity at influencer.
para mag-endorso sa online gambling platform. Hindi siya pwedeng free-for-all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng batang, kasi mga napansin ko yung mga promoter nila bata eh. So na-entice ngayon yung bata maglaro. No? So we also ban that. Bawal ang advertising on kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, no? The promotion and advertising portion. Kasing higpit niya yung sa sigarilyo. Umaasa si Gatchalian na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling mapatupad. Parang POGO yan, di ba? Ang PAGCOR ang regulator ng POGO. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo or hindi magiging alisto, magiging problema talaga. So kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ng Malacanang, nakikinig ang Pangulo sa sentimiento ng publiko kaugnay po sa dapat bang sumali muli ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research Group, 57% ng mga Pinoy ang pabor sa muling pagsali ng bansa sa ICC. May 1,200 respondents yan at may margin of error na plus or minus 3%. Ginawa po ang non-commission survey noong April 20 hanggang 24, mahigit isang buwan matapos maaresto at ikulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay po ito sa drug war ng kanyang administrasyon. March 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Kaugnay sa resulta ng survey, kausapin natin si Assistant to Counsel for the International Criminal Court, Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, sa resulta nga po ng Octa Research Survey, majority raw ng Pilipino ay pabor na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ano pong reaksyon nyo rito? Ay, suportado po namin yan ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court at dagdag na kooperasyon sa korte, lalo na meron po tayong kasong nakabinbin dyan ngayon. Para po sa amin, ang tingin nga namin dito ay uhaw ang tao sa hustisya. At tinitingnan nila ang isang international court para magbigay ng hustisya na maaaring hindi nila natagpuan sa Pilipinas o kaya hindi nila maabot dito. Gaano po ba kaimportante na maging membro ng ICC at paano po ba yung magiging proseso kung babalik ang Pilipinas sa ICC? Importante yung International Criminal Court sa pagpapanatili ng international legal order. At sa maraming bahagi ng politika natin, kinakailangan natin yan. Doon pa lang sa issue ng West Philippine Sea, dumulog tayo sa isang international tribunal or arbitral tribunal para sabihin ano ba talaga ang tama. Lalo na kapag ang issue ay sa pagitan ng dalawang estado. Itong issue natin sa Pilipinas ay naging bahagi ng international matters dahil ang crimes against humanity, kasalanan kahit saan man. At ito yung punto talaga na yung Pilipino at kahit saan man sa mundo ay pwedeng dumulog sa isang ganitong klaseng korte na makapagbibigay sa kanya ng serbisyo. Ang proseso nito ay sa totoo simple pero komplikado din. Simple dahil kailangan lang pumirma ng Pilipinas dito sa treaty pero kailangan itong aprubahan ng 2/3 of the Senate, same as with other treaty. Ito yung Senate concurrence. Saka kumbaga sasabihin kumpleto na ayon sa aming batas ang pagsang-ayon both ng executive at ng legislative sa pagpasok sa treaty na ito. So simple kasi pipirma tapos irerehistro yung ganitong pagsali muli pero komplikado dahil may konting politika involved. Hindi na po siguro konti dahil kung ang depende sa composition ng Senado. Pero may epekto po ba yung pagbabalik ng Pilipinas sa ICC dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte knowing na isa ito sa mga arguments nila? Maaring magkaroon dahil, una, tungkol dun sa jurisdictional challenge, wala. Nung umalis tayo ng ICC, walang jurisdiction ang korte doon sa panahon na hindi tayo miyembro.
Pero, at material yon dahil para sa amin, may na-skip na 3 years ng termino ni Duterte, nasaklaw pa rin naman ng war on drugs. Kaya sa usapin ng mga biktima, sa aking mga kliyente, di may ilang hindi maisasali dun sa tinatawag na victims of the case dahil hindi tayo member. Pero, forward-looking tayo. The minute na maging membro tayo ng ICC, papasok na ulit yung usual obligations. Mag-cooperate sa investigation, tumulong sa aresto, kaya kung sakali may future warrants of arrest, di compelled tayong i-enforce yan. And even dun sa detention. So itong mainit na issue ng interim release ni Duterte, kung miyembro tayo, pwede tayong mag-volunteer to take him in. Of course, pwedeng mag-volunteer pero hindi naman kaagad-agad ibig sabihin ay papayagan. Ano pong asahan natin sa kondisyon ni Pangulong Duterte sa ICC ngayong may mga bansang tumanggi dun sa interim release ng dating Pangulo at magiging bahagi po ba ito na magiging desisyon ng ICC? Itong mga bansang nagsabi ay, tandaan natin, hindi pa daw, at hindi pa, itong malinaw, hindi pa sila nag-confirm or deny kung nagkaroon nga ba ng usapan at kung tumanggi nga ba sila. Kaya kami, we refrain from speculation. Mas importante yung conditions. Paano ba siya dadalhin sa The Hague sa September? Matutuloy ba yung trial? Yun yung importante sa amin. Pero palagay naman namin, hindi yan, kumbaga, pag-iingatan niya ng ICC sa loob at siguraduhin nila na matutuloy ang trial as scheduled sa September 23. At yan po ang abangan natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, ingat. Si Attorney Cristina Conti.